Kung bakbakan na kay Jack, tiyak na hindi rin magpapahuli ang manga ni Lubo. Kumanda ka dahil sa kabanatang ito, makakakita tayo ng nagwawalang dragon na hindi na kayang pigilan pa. Alam kong kanina ka pa naghihintay kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. The Legend of Lubo, Kabanata 14. Dragon Release. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Matapos balagbagan ni Lubo si Shamash, sabay na lumusob sina Nergal at Sin. Nagawa ni Nergal na patamaan ng skeleton chain sa iba't ibang parte ng katawan ang Flying General, subalit ngumiti lang ito ng nakakatakot, na kanila naman ikinabigla. Sa pagpapatuloy ng kabanata, hindi matanggal ang gulat at takot sa mukha ng natitira pang miyembro ng Kegay dahil sa nakakatakot na ngiting ipinakita ng Flying General sa kanila. Kahit may kahalawang pag-aalinlangan, tuloy pa rin sa pag-atake si Sin, na mabilis na lumusob kay Lubo. Subalit, tahimik lang na pinagmamasdan ng ating bida ang papalapit na panganib. Sa isang iglap, naiwasan ni Lubo ang ubod ng bilis na atake ng kalaban. Hindi makapaniwala si Sin na hindi niya nataman si Lubo kahit na maraming damage ito at hindi makawala mula sa skeleton chain ni Nergal. Ngunit biglang hinawakan ng mahigpit ng Flying General ang skeleton chain ni Nergal na nakatarak sa kanyang katawan kaya napaisip ang dalawang Kegay kung ano nga ba ang plano ng kanilang kalaban. Ngunit sa isang kisap mata, binatak ni Lubo ang mga nakatusok na skeleton chain sa kanyang katawan na may kasamang malakas na lakas. Dahil dito, napasigaw si Nergal dahil sa pangalawang pagkakataon, nahila siya muli ng Flying General. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis siyang papalapit kay Lubo at sinalubong siya ng malakas na suntok ng Flying General na direktang tumago sa kanyang katawan. Nanatiling nagtataka si Nergal, tinanong ang kanyang sarili kung ano ang nangyari at sa loob lamang ng ilang sandali, humandusay na sa sahig ang kanyang walang buhay na katawan. Natulala sina Sin, Ishtar, at Nab sa kanilang nasaksihan, si Dong Zuo naman ay napakapit sa kanyang kwintas habang binabanggit ang pangalan ng mga namatay niyang kaibigan sa laban. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, sa ilang sandali ay nakatingin na ang Flying General kay Sin, maaaring siya na ang kanyang susunod na target. Kaya't unti-unti na itong lumalapit kay Sin. Sumigaw na si Sin sa takot na huwag lumapit sa kanya si Lubo pero wala itong paki sa mga pinagsasabi ni Sin, desidido na ang Flying General na si Sin na ang susunod. Habang daang-daang papalapit si Lubo ay tinamaan na naman siya ng palaso ni Ishtar sa braso, kita sa mukha ni Ishtar ang galit na para bang gusto na niyang tagasin si Lubo pero hindi iyon magiging madali at alam naman niya iyon sa kanyang sarili. Dahil sa nagawa ni Ishtar ay ito ang naging daan upang mawala si Lubo sa focus sa pagpatay kay Sin at ito rin ang dahilan kaya nakalayo agad si Sin sa Flying General. Sa puntong ito napagtanto na ni Sin na kahit pa nakuha na nila ang sandata ni Lubo ay baliwala peren dahil si Lubo Hausen ay ang mismong buhay na sandata, kaya agad niyang binalaan ang kanyang mga kasama na huwag lapitan ng hindi maingat si Lubo at panatilihin ang distansya at patayin siya ng dahan-dahan. Sa pagpapatuloy ng laban, narinig ng malinaw ni Lubo ang plano ng kanyang kalaban kaya't, sa di malaman na dahilan, unti-unti nang lumuhad ang Flying General habang humihinga ng malalim. Ito'y nagbigay pangamba sa pag-iisip ni Sin tungkol sa mga kaduda-dudang hakbang na gagawin ni Lubo. Sa panel na ito, makikita na ihinahanda na ng Flying General ang kanyang katawan sa isang matinding buwelo, at ang kanyang target ay si Ishtar. Napansin din ito ni Ishtar, kaya't kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pangamba. Ang hitsura ni Lubo ay talaga namang nakakatakot, at bumubulusok ito papalapit sa pwesto ni Ishtar. Dahil sa sobrang bilis, hindi na naiwasan ni Ishtar na makadikit si Lubo, kaya bago pa man siya mahawakan ng Flying General, nagpakawala siya ng maraming palaso, ngunit nagawa itong maiwasan ni Lubo. Sa huli at mabilis na pagkakataon, nakadikit na si Lubo kay Ishtar. Sumubok pang muli si Ishtar na magpakawala ng mga palaso, subalit huli na ang lahat dahil harap-harapan na sila ng Flying General. Dito'y wala nang magawa si Ishtar, dahil hawak na ng Flying General ang kanyang ulo at walang awang ihinampas ang mukha niya sa poste. Ang mismong poste o haligi ay nagkadurog-durog dahil sa lakas ng impact at kasabay nito, natabunan ang katawan ni Ishtar ng gumuhong haligi. Tumulo ang pawi sa mukha ni Sin habang si Nab ay nanginginig na hindi makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan, habang nakatitig kay Lubo. Gayunpaman, tulad ng ginawa ni Shamash, ang huling atake ni Ishtar na tumama kay Lubo ay kritikal, mabilis na naramdaman ng Flying General ang epekto nito kaya biglang nawala ng balanse ang kanyang katawan. Narinig ni Lubo ang huling tawa ni Ishtar at noong mga sandaling iyon ay nabanggit ni Ishtar bago siya mamatay na ang huling tama kay Lubo ay may halong lason.
Gayunman, binaliwala lamang ni Lubo ang mga sinabi ni Ishtar. Sumandali itong huminga ng malalim, sinipsip ang sugat na may lason, at idinahak ang lahat ng dugo na kanyang nakuha mula sa sariling braso. At muli, ipinakita ang mga katawang walang buhay ni Shamash, Nergal, at Ishtar. Malalakas man sila, ngunit nasa ibang antas ang lakas at kakayahan ng ating bida na si Lubo kaya pinauna na sila ng Flying General sa Valhalla. Hindi makapaniwala si Sin, sinipsip lang ni Lubo ang kanyang sariling dugo upang mailabas ang lason na waring walang nangyari. Kaya't, sa pagsipsip ni Lubo ng lason sa kanyang dugo, sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan upang malaman kung ito'y maayos pa. At dito'y sumigaw siya sa natitirang kalaban na sila'y lumapit. Dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Ang sitwasyon sa laban ng Kegay ay nagiging mas kritikal habang patuloy ang pag-atake ng Flying General, lalo na't naging target na niya si Sin. Sa oras na ito, mahalaga ang kooperasyon at estratehiya ng bawat miyembro ng Kegay upang matugunan ang mga pag-atake ng nagwawalang dragon. Unang-una, nakita natin ang pagiging mapanuri ni Lubo sa laban, na nagpapakita ng kanyang kasanayan sa pakikidigma. Pinanatili niya ang focus sa kanyang mga kalaban, lalo na sa pagtanggap at pag-iwas sa mga atake, kahit pa nabigla siya sa mga ilang atake ng kanyang mga katunggali. Ang kanyang kakayahang mag-isip ng mga hakbang sa gitna ng laban ay nagpapakita ng kanyang pagiging magaling na strategist. Sa kabilang banda, si Sin ay nagpakita rin ng tapang at determinasyon sa harap ng panganib. Bagamat natatakot siya, patuloy pa rin siyang lumalaban at nagbibigay ng babala sa kanyang mga kasamahan tungkol sa mga posibleng hakbang na kanilang gagawin. Ang kanyang pagiging alerto at proaktibong magbigay ng impormasyon sa kanyang mga kasama ay nagpapakita ng kanyang kasanayan sa pakikidigma. Napakahalaga rin ang papel ni Ishtar sa laban. Bagamat sa huli natodas siya ni Lubo, nagawa pa rin niyang magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa kanilang laban. Ang kanyang huling atake na may kasamang lason ay nagdulot ng biglang pagbagsak ng katawan nito at nagbigay ng pagkakataon sa kanyang mga kasama na huminga at magplano ng susunod na aksyon. Subalit kahit na parang lamang ang ating bida sa laban, tandaan na napakaraming pinsala na ang tumama sa kanyang katawan, pati na rin ang napakaraming dugo na nawala sa kanya. Hindi man halata, ngunit unti-unti nang humihina ang Flying General, at ang masamang balita ay 3 pa ang natitirang kalaban niyang kakaharapin. Ito ay sina Sin, Nab, at ang pinakaboss na si Dong Zuo. Saglit lang mga kops, ito ang aabangan nyo sa susunod na kabanata dahil lalaban na si Nab sa pagkakataong ito. Makapagbibigay siya ng matinding pinsala sa paa ni Lubo, at sa isang epic na panel, muli nating masasaksihan ang mga kaluluwa ng mga namayapang miyembro ng Kegay na nasa likod ni Sin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!